Ika-21 ng Agosto. Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, araw ni Ninoy Aquino, ginunita. Ombudsman sinabi na hindi na bago ang recantation sa mga high-profile case. Ebidensya laban kay VP Sara bumibigat ayon kay Representative Terry Ridon. Petsa sa budget hearings, pinalitan bunsod ng sama ng panahon. Kaso ng flu-like illness, posibleng tumaas bunsod ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Direktang flight patungong Iceland, nakatakdang ilunsad. Atas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, pag-alaala sa kabayanihan ni dating Senator Ninoy Aquino, ginunita ng buong bansa sa kanyang 43rd death anniversary kung saan nagpaabot din ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa kabuuang ulat, narito si Jade Buhoy. Habang ginugunita ngayong araw ang ika-43 anibersaryo ni Benigno Ninoy Aquino Jr., ay nagkakaisa ang pamahalaan at iba't ibang sektor upang alalahanin ang kanyang sakripisyo sa bansa na nagbigay daan na masimulan ang demokrasya. Ang naturang anibersaryo ay mula sa kanyang pagkasawi noong August 21, 1983 kung saan siya ay binaril sa Nooy Manila International Airport pagkababa mula sa pagiging exile. Sa kasalukuyang taon, nagsagawa ng pagbisita ang kanyang mga mahal sa buhay sa ngayoy Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 upang silipin ang bagong lokasyon ng kanyang marker sa Improve Arrivals Curbside sa tapat ng kanyang pangalan sa nasabing paliparan. Kasunod nito, nagpaabot din ng opisyal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang kilalanin ang tapang ni Ninoy na tumindig sa kanyang mga paniniwala para sa demokrasya ng bansa. Ayon sa Pangulo, ang sakripisyo ni Ninoy ay patuloy na nagsisilbing gabay upang labanan ang mga hamon tulad ng desinformasyon at pagkakawatak-watak ng sambayanan. Kung babalikan ang kasaysayan, ang pagkasawi ni Ninoy ay naging mahalagang bahagi ng bansa na nagbunsod sa 1986 EDSA People Power Revolution upang maibalik ang kalayaan ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga nagdaang pagsubok at mga nangyayari sa kasalukuyan, ang kanyang pangalan at kabayanihan ay nananatiling tatak ng pagmamahal sa sariling bayan. Base sa mga pag-aaral, ang taunang paggunitang ito ay naghihikayat sa bawat mamamayan na patuloy na magkaisa bilang tanda ng demokrasyang ipinaglaban ng ating mga bayani. Sa pagbabalik tanaw natin sa kasaysayan ng Ninoy Aquino Day, nawa ay manatili itong paalala na ang tunay na kalayaan ay dapat kinikilala at pinangangalagaan ng bawat Pilipino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nagpalabas ng pahayag ang Office of the Ombudsman at sinabi na hindi na bago ang recantation sa mga high-profile case at ito ay isang classic pressure tactic. Ayon sa kanila, hindi umiikot ang buong investigasyon sa iisa o kahit iilang witness. Ang pahayag na ito ay kanilang inilabas matapos ang recantation o pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa na unang nagpahayag na nag-deliver ng mga maleta ng salapi sa tirahan ni dating Speaker Martin Romualdez at kinalaunan ay binawi ang kanyang pahayag. Ayon sa Ombudsman, sa ngayon ay mayroon itong 28 testigo na nakahandang magbigay ng direkta at material na kaalaman sa transaksiyong sinisiyasat sa dating speaker. Pahayag pa ng Ombudsman, sa lahat ng nabigyan na o mabibigyan pa ng legal process, hindi choice ang pakikipagtulungan at ito ay isang obligasyon sa batas.
Kaugnay din ito, naglabas ng pahayag ang abogado at tagapagsalita ni dating Speaker Romualdez na si Attorney Ade Fajardo at sinabi na walang kinalaman si Romualdez sa naging desisyon ni Gutesa at ng ilang pang bodyguards na bawiin ang kanilang naunang testimonya. Nagsumiti na rin ang kampo ni Romualdez ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman. We vehemently deny that, of course. No? Iba po yung kuha ng ebidensya na nandyan na at iba po yung pag-manufacture or pag-invento ng ebidensya. Ngayon, yung ganyang klaseng allegation or ganyang klaseng statement, it's in effect saying that we manufactured or invented these pieces of evidence by somehow coercing or inducing or influencing these people. Hindi po nangyayaring ganun. Ang aming ginawa lang po is to present the evidence that the Ombudsman himself required. Di po ba? Kasi at this stage of the proceeding, it's supposed to be an impartial investigation where the Ombudsman weighs the evidence of the complainants vis-a-vis the evidence of the respondents, which we attached to the counter affidavits and we will now attach to the supplemental counter affidavit. Lahat pong ito ay dinaan sa proseso. In fact, yung kay Gutesa, that's available publicly. No? Last night, may mga nag-summarize na nga ng kanyang affidavit. No? So, we vehemently, as I say it again, we deny all these insinuations. Para po sa ating lagay ng panahon, bahagya ng humina ang southwest monsoon o habagat at inaasahan ang maaliwalas na panahon hanggang bukas. Ngunit posible pa ring makaranas ng maulap na panahon at kalat-kalat na mga pag-ulan sa buong Luzon, lalo na sa northern Luzon na inaasahang makakaranas ng katamtaman hanggang posibleng malakas na pag-ulan. Habang maaraw naman ang magiging panahon sa Visayas at Mindanao na may posibilidad din ng localized thunderstorms. Samantala, may binabantayan namang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan higit 2,600 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon. Kasalukuyan itong nasa severe tropical storm category at posibleng pumasok ng par sa Linggo hanggang Lunes na inaasahang magpapalakas muli sa habagat. Susunod sa News Force. Ebidensya laban kay VP Sara bumibigat ayon kay Representative Ridon. Petsa sa budget hearings pinalitan bunsod ng sama ng panahon. Direktang flight patungong Iceland nakatakdang ilunsad. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.